Si COMELEC po tali ang kamay sapagkat hindi po namin pwedeng baguhin ang batas. Ayaw po namin maging inutil sa tingin ng mamamayan, pero wala po kaming magawa dahil po yun ay batas. Hindi po pinagbabawal sa ating umiiral na batas ang pagbibigay ng donasyon. Kaya nga po yan statement of contributions and expenditure. Kung kaya nga lamang may corresponding na obligasyon ang mga tumatanggap at mga nagbibigay sa ating pong batas para naman po meron tinatawag na transparency at may kadahilanan kasi kung bakit nagpa-file ng SOSE upang malaman natin kung sino mga nagbibigay, sila ba ay maaari maka-impluensya, mag-pressure o maka-apekto at makadagdag sa pagdidesisyon ng isang nahalal na kandidato. At yun po ay gustong malaman ng sambayanan. Yun din po ang kadahilanan kung bakit yung SOSE ay amin pong ipinapublish. Lalo na po itong darating na mga halalan, meron po tayong e-SOSE na lahat ng laman ng SOSE ng lahat ng kandidato ay amin na pong magiging available sa publiko. Yan po ang kadahilan ng transparency and accountability. Hindi po pinagbabawal yan. Wala naman pong limit din. Kahit magkano ang inyo pong donasyon, basta ba yung paggastos ng kandidato ay may limit. Base doon sa umiiral nating batas pa rin. 3 piso at saka 5 piso kapag ka naman po may political party o walang political party. So anong ibig sabihin po? Huwag matatakot na magbigay ng mga donasyon. Kaya lang, makitanong nyo rin po siguro sa inyong mga abogado, sa inyong mga accountant, ano ang mga corresponding na obligasyon natin. May mga babayaran pala tayong taxes ba dito? O kaya po ano ba yung mga forms na kinakailangan i-report sa COMELEC? Kung ang inyo pong nabigyan ay hindi na gustong tumulong sa inyo tungkol sa pagre-report, ay bayaan po natin sila. Pero kayo po, obligado kayo na mag-report. Doon naman po sa mga kandidato, sana po matulungan nyo rin yung mga nagbibigay sa inyo ng mga donasyon sapagkat syempre, nagmabuting loob na nga sila, makakasuhan pa. Maganda rin pong meron tayong mga ganong klase na tulong sa bawat isa. Tulong-tulong po tayo dito sa ganitong klaseng initiative. Alam po namin ang kahirapan ng COMELEC ngayon. Sana po maintindihan tayo ng publiko. Napakahirap sa part namin sapagkat ang magiging katanungan, magmamandato ba kami na dapat ire-report kaagad sa amin ang mga na-donate kahit kapapile pa lang ng kandidatura at hindi pa kandidato, sabi ng kaso ng Piñera versus COMELEC. Wala pong pinagkaiba yan doon sa mga lalaking tarpaulin na pagkalaki, mga pagmumukha nila nasa kalsada. Ang tanong, pagbabawal na ba namin kung nag-file sila ng kandidatura pero hindi pa kandidato, sabi ng desisyon ng Korte Suprema. Sa SK and barangay election, basta sila nag-file ng candidacy, bawal na umikot, bawal na mangampanya, mamigay, kung ano-ano. Bawal sapagkat may premature campaigning, manual na halalan ang SK at barangay election. Pero hindi po kasi ganoon pagka-automated. Napakaliwanag sa probisyon ng automated election law na sila ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period. Si COMELEC po tali ang kamay sapagkat hindi po namin pwedeng baguhin ang batas. Ayaw po namin maging inutil sa tingin ng mamamayan, pero wala po kaming magawa dahil po yun ay batas at ayaw po namin labagin ang ating mga umiiral na batas.